Bahay sa DRT Bulacan, pinasok ng CIDG Bulacan at PNP Special Action Force kasama ang resibo. Kuta raw ito ng mga armadong lalaki na naninindak umano sa mga residente at magsasaka roon. Matuldukan na kaya ang pangamba ng mga naninirahan sa lugar? December 2024, nakatanggap ang Bulacan Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng reklamo tungkol sa isang barak sa gitna ng bundok. Dito raw namamalagi ang isang grupo ng mga lalaki na may iba't ibang uri ng armas. Nakapanayam ng resibo ang nagsampa ng reklamo na si Mario. Di niya tunay na pangalan. Hiniling niya na itago ang kanyang pagkakakilanlan para raw sa kanyang seguridad. 2022 nang makabili raw si Mario ng 43 ektaryang lupain sa Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad. Sa mga tao doon na parang ang pagkakaintindi ko 80 years na sila nandun sa area. Gusto nilang mapagamot yung lolo nila na 80 years old. Gusto nilang mapaganda yung buhay nila, magkapera sila. Mabenta, pinapakiusap nila sa akin na ako na lang daw ang kumuha. Pero makalipas ang 2 taon, may dumating daw sa lugar at sinabing siya ang totoong may-ari ng mga property. Meron pong isang tao na biglang nang-aagaw ng lupa dun sa DRT nang walang pakundangan. Tinatakot yung mga residente. Bigla na lang sila naglagay ng mga gwardya. Nagkatsid na nagtayo ng mga kubo. Medyo natakot kami lahat kasi puro armado yung mga tao. Kaya lumapit kami sa barangay pero naintindihan naman namin yung barangay kasi ang hawak lang nila, mga batuta lang, yung ano lang. Wala silang armas. Susunod, ang panindak umano ng mga kalalakihan na kuhanan niya sa kanyang drone. Lola na pinabayaan na umano ng kanyang ampon, aaksyonan ng resibo. Nay, kamusta? Dahil sa agawan umano ng lupa sa DRT Bulacan, may pumoste ng isang armadong grupo sa ekta-ektaryang lupa. Sa pag-iikot ng resibo, nakausap namin ang ilang mga residente. Kabilang na ang magsasaka na itatago namin sa pangalang Joaquin. Maging ang kanyang lupa sa kabilang sityo, binabantayan na rin daw ng nasabing grupo. Nasurpresa po kami na mayroon pong dumating dito ganyan na nag-aangkin ng lupa. Napalob na po yung aming pwesto roon sa sinasakop. Halos 5 dekada ng magsasaka ng mga gulay at prutas si Joaquin. Dugot pawis daw ang kapalit ng mahigit 4 na hektaryang lupa na inaangkin na ngayon ng iba. Maayos naman po, bagamat kami po ay mahirap lang. Sabi ko nga po, dala lang po ng pagtatsaga, nakakaraos naman po kahit paano yung pang-araw-araw po. Ipinakita niya sa resibo ang isang dokumento mula sa barangay. Nakasaad dito na siya ang claimant ng lupa mula pa noong 1976 at taong 2000. Ayon sa barangay, marami na raw residente ang humingi ng tulong dahil pinapaalis na umano sila sa matagal na nilang tinirahang mga lupa. Lumapit sa akin yung mga tao at magpatulong nga. Yung mga farmers na yon, mga kasamaan namin doon, sa DNR na kami laging pumupunta para nga doon maiayos na yung mga kalupaan. May mga barangay certification yan nagpapatunay na sila yung nakaposisyon doon sa area na yun. Hanggang ngayon po, ginagawa pa ng DNR kung sino yung tunay. Sinubukan ng resibo na makakuha ng mga kasagutan mula sa DENR Region 3. Pero wala raw maaaring magbigay ng anumang impormasyon o panayam sa aming programa. Tulad ng hiling ni Mario, gusto raw ni Joaquin na matigil na ang panindak umano ng grupo nang makabalik na siya sa paghahanap buhay. Sana naman po bilang kapwa-tao, pumarehas lang siya. Kasi po kami, bagamat mahihirap lang kami, tao pa naman po kami. April 7, 2025, sa pamamagitan ng isang search warrant para sa iniinalang paglabag ng grupo ng mga lalaki sa Firearms and Ammunition Regulation Act, nagkasa ng isang joint operation ng CIDG Bulacan at PNP Special Action Force kasama ang resibo. Ito ang area, nag-iisang kubo lang to. Mga gwardiya to pero na-verify natin sa social na wala silang posting doon sa taas. Pero mag-iingat pa rin tayo.
Masukal, walang katao-tao at liblib ang daan papunta sa target location. Pagdating sa area, spotted agad ang mga bantay. Yung truck hindi kakasya rito. Maya-maya pa, pinasok na ng mga operatiba ang barracks ng grupo. Ito na! Oh, meron tayong search warrant ito. Kasi nasabi ni Judge na nag-iingat kayo ng mga inilisap pa rin. Karga to? May karga? May karga? Nang dumating ang mga taga-barangay, nagsimula ng maggalugog ang mga operatiba sa barracks ng nagpakilalang mga gwardiya. Tuturo nyo muna, sir. Turo muna. Na-check nyo na ba lahat? Wala naman yan. Ibig sabihin yung bag na yan, wala na. Yan lang. Oh, sige, dalhin muna natin. I-secure mo muna yung 45. Nakumpiska ng PNP ang 6 na baril. Mayroong 2 automatic shotgun, 2 caliber 45 pistol, caliber 9mm pistol at caliber 38 revolver. Sinasabi nyo may baril. Saan yung papel? Yung papel. Gusto namin makita yung papel. Yung binigay ko ng folder, sir. Before kami mag-operate dito, nag-verify kami sa SOSYA, sa RCSU, wala kayong posting dito. Ito po, meron po yan. Meron po yung Saan? Ipakita mo. Wala kang mapakita. na yung May badge naman. May badge kayo. Dinala ang mga suspect sa detention area ng CIDG Bulacan. Tunog na yun eh. Sinubukan ng resibo na makapanayam ang mga lalaki pero hindi sila nagbigay ng anumang komento. Hindi masasabi kayo sa pagkakahuli niyo ngayon. Baka sir may masabi lang po kayo. No comments. Kayo po sir, na ano po? Comment, sir. Kasi biglaan na naman, sir. Ayon sa CIDG, mga tauhan ng isang security agency ang mga naarestong gwardya. Base sa nakuhang dokumento mula sa Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSYA ng PNP, Malolos, Bulacan lang ang nasa list of deployment ng agency. Walang DRT Bulacan sa mga kasalukuyang posting o mga lugar na pinagpopostehan ng security agency. Nang makapanayam ng resibo ang security agency, po, nasa LTO namin, o license to operate issued by PNP SOSYA, na we can operate nationwide. nang tanungin ng resibo kung lisensyado ang mga baril na bit-bit ng kanilang mga gwardiya. Legal lahat yung dokumento ng baril natin. Hindi tayo nagde-deploy ng illegal. Pero, gaya po nasabi ko, hawak ko po yung mga dokumentong nagpapatunay na legit po lahat yung baril namin na legal po. No, at mayroon din po kaming gun ban exemption sa Comelec. Can you mention inner po ba yung inyong para magbantay po dun sa DRT Bulacan? Yun nga sir, mayroon naman pong kumuha, no? Kasi hindi naman po ma-deploy yung isang security agency kung wala pong nag-hire. Yun po. Nakakarap ang 6 na gwardya sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa gun ban. Well, as we verify sa ating record section ng Security Licensing Division, meron po silang deployment within Malolos lang po. And wala po silang deployment doon sa may Doña Remedios Trinidad area po. During the implementation of the search warrant, wala po silang naipakitang document. Patuloy naman daw na iniimbestigahan ng PNP ang security agency. Tinitignan na rin daw ng CIDG Bulacan ang isa pang pangalan na nasa search warrant para malaman kung ano ang kanyang kinalaman sa kaso. Hindi pa siya maaaring pangalanan dahil sa gumugulong na investigasyon. Patuloy po ang ating investigation sa mga agency. If may violations, then they will be administratively liable po.